Dato sa'yo. Yun! Higit 4 na dekada na ang nakaraan. Hindi pa rin natatapos ang pighati ng maraming sibilyan na palaging talunan sa tuwing may mga gyerang nagaganap sa maraming parte ng Mindanao. 70 bilyong piso ang nasayang sa gyera. Bilyong-bilyong piso na sana ang napunta sa mga libro, lapis pati sa eskwelahan ay napunta lamang sa bala at granada. Mahigit 100,000 mandirigmang Moro, magigiting na sundalo at sibilyan ang nilamon ng karahasan. Paulit-ulit, tila parang walang katapusan. Nasaan na ba ngayon ang prosesong pangkapayapaan? Sa harap ng komplikadong sitwasyon na kinakaharap ng usaping pangkapayapaan, hindi sumuko ang pamahalaan at maging ang Moro Islamic Liberation Front o MILF na mauwi sa wala ang matagal nang pinaghirapan sa pagpapanatili ng diwa ng usaping pangkapayapaan at ng mga mekanismong nagpatatag nito. Isa na sa mga ito ang mga mekanismo ng ceasefire sa pangunguna ng Coordinating Committee on the Cessation of Hostilities o CCCH. Makailang beses nang nasubok ang katatagan ng Joint Government at MILF-CCCH. Mistulang referee sa tuwing namumuo ang tensyon o di kaya'y nagsimula ng lumiyab ang apoy at nagpapalitan na ng putok sa magkabilang panig. Sa mahinahon at patas na mga desisyon, walang takot nilang pinupuntahan ang sentro ng problema. Gumawa ng mga hakbang upang hindi hayaang lumala ang sitwasyon. Dahil kung napabayaan, malamang matagal nang bumagsak ang usaping pangkapayapaan at mauuwi sa magulong bansa at pagkakahati-hati ng mga tao. Sariwa pa nitong mga bago lamang ang naging karanasan at naging tagumpay ng CCCH sa kanilang pakikipagtulungan kasama ang MILF at militar sa pagsagawa ng law enforcement operation laban sa bandidong grupong Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF sa Maguindanao, kung saan nagreposisyon ang mahigit 1,900 armadong puwersa ng Bangsamoro Islamic Armed Forces o BIAF sa ibang bahagi ng Maguindanao upang maiwasan ang hindi ninanais na engkwentro sa pagitan ng BIAF at militar. Ganito rin ang nangyari sa law enforcement operation laban sa Maute Armed Group sa Lanao del Sur na kung saan naman mahigit 1,200 BIAF ang nagreposisyon. At ganoon din sa Abu Sayyaf sa Basilan. Normally, yung operation namin na against the Abu Sayyaf last only for 1 day. Pero for this operation, umabot siya ng 10 days. So, during that 10 days, maraming nangyari. Actually, nagkaroon tayo ng a series of misencounter between the government troops at saka yung MILF. Pero nag-hold pa rin yung ating ceasefire mechanism. Na-avert yung possible na masamang mangyari, nahinto yun, and natuloy yung ating law enforcement operations against Abu Sayyaf. In constant dialogue, in constant coordination, and constant understanding on the realities on the ground. And as we say in 2008, our success in the intervention during armed conflict is because we never break our umbilical cords as members of the CCCH. July 18, 1997, nang malagdaan ng gobyerno at MILF ang Agreement on the General Cessation of Hostilities. Ang kasunduang ito ay naglalayong matigil
at maiwasan ang labanan sa pagitan ng armadong puwersa ng Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police laban sa Bangsamoro Islamic Armed Forces, ang armadong puwersa ng MILF. Kabilang sa kasunduang ito ay ang masusing pagsubaybay at pagmonitor kung nasusunod ba ng kapwa panig ang ceasefire agreement. Mismong pinupuntahan at inaalam sa lugar ang tunay na sitwasyon. Katulad ng walang takot na pagsulong ng mga miyembro ng CCCH, AJAG at IMT sa gitna ng putukan noong kasagsagan ng insidente sa Mama Sapano na kung saan nagkaroon ng misencounter sa pagitan ng BIAF at Special Action Forces o SAF ng PNP nang sa gayon agarang matigil ang labanan ng bawat panig. Naging daan din ng ceasefire mechanisms upang maibalik ng MILF-BIAF ang mga armas ng SAF-PNP na naiwan o nakuha sa gitna ng labanan sa Mama Sapano. Ngunit hindi lang doon nagtatapos ang proseso, sapagkat ang ceasefire mechanisms ay patuloy pang nag-iimbestiga, nagtatanong-tanong sa kapwa panig, at inihahanda ang report kung saan nagkakaroon ng rekomendasyon kung anong aksyon ang nararapat na ipatupad. Kabilang sa prosesong ito ang pag-aayos ng mga labanang may kinalaman sa mga rido na kung saan dahil sa pagpapagitna ng CCCH, maraming natuldukang rido sa mga isinagawang Peace Covenant signings. Kasama ng CCCH sa pagsasagawa ng mga ito, ang local monitoring team at kanilang joint ceasefire monitoring post at ang international monitoring team na kinabibilangan ng mga miyembro mula sa mga bansang Malaysia, Brunei, Indonesia, European Union, Norway at Japan. Nangunguna silang pumupunta sa lugar upang pahupain ang tensyon at sila ay nagiging daan upang matulungan ang mga sibilyan na malayo sa kaguluhan o maipit sa law enforcement operation ng militar. Tulad ng nangyari kamakailan sa Butig Llano del Sur na kung saan sa pamamagitan ng ceasefire mechanisms, nagbigay tulong ang MILF na ma-secure o mailayo ang mga sibilyan sa labanan ng militar at ng armadong grupong Maute Brothers. Malaking papel din ang ginagampanan ng Ad Hoc Joint Action Group sa panahon ng law enforcement operations kung saan nagkakaroon ng koordinasyon ang gobyerno na papasok o dadaan sa controlled areas ng MILF upang maiwasan ang mga misencounters. Readily adhere to the provisions stated in the implementing guidelines. Our operating units expressed their intent to conduct law enforcement operations, which I, as Chair of GPH AJAG, communicated with my counterpart, and thereafter my counterpart also informed their units on the ground, and so the conduct of law enforcement operations as well as pursuit operations against those attacking foreign and local terrorist organizations were addressed with energies. Napakalaki rin po ang arestito ng mga sa kasalukuyan po, hindi pa pamalis-dito ng mga partner natin sa crowd sa ating tinatawag na mechanism. So pag nakikita nila daw, medyo kumakalmatan nila sa lupit, medyo nakakatawa nila mga issue. Well, unang mga is through communication. Kailangan kasi natin ng based communication. At ang pangalawa is kailangan din ng personality ng ceasefire mechanism sa area. Kung ano man ang magiging violation sa dalawang panig, tulad ng MILF na may limitation man yung kanilang movement sa bayan, halimbawa dito sa highway kung magdaan sila, kailangan masabi nila sa akin upang parating ko din sa CCCH ng MILF para i-coordinate sa taas bago may baba yung order na pwede na sila dumaan sa highway. Sa pakikipagtulungan ng CCCH, AJAG, IMT, JCMP at LMT, maraming engkwentro ang naiwasan.
maraming posibilidad para magkagyera ang napigilan. Kung kaya naman simula 2012 hanggang 2014, wala nang naging engkwentro sa pagitan ng MILF at AFP o PNP. Marami ring mga proyektong infrastruktura at iba pa na naantala dulot ng mga kaguluhan ang naipagpatuloy. Maraming mahahalagang kaganapan ang matagumpay at mapayapang naisagawa tulad ng paglunsad ng Sadyahatra, Brigada Eskwela, Bangsamoro Development Fund at marami pang iba. At pinakamahalaga na rito, maraming sibilyan ang naiwasang malugmok muli sa takot at kahirapan ng pagbabakwit. The gains of the ceasefire, especially that there are some problems as far as the delivery of the Bangsamoro Basic Law is concerned. So the more we have to increase our relationship with our counterparts and other mechanisms of the ceasefire, because there is a need to engage, especially the combatants, into productive activities. Ang matagal na